Nagpapakamot ba? Syempre kasi may pera na nga eh. So ngayon, hindi rin natin mabiblame yung mga ibang kababaihan kasi syempre pagdating sa relationship is nangangailangan din niya ng companionship. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is ito ang kinakatakutan ng lalaki na mangyari sa inyong dalawa. Yes, yung mga kinakatakutan naming mga lalaki. When it comes pagdating sa relationship, yes, or kung ano yung posibleng mangyari. Na dito talaga kami natatakot, utol. So ngayon, i-reveal ko sa inyo para kung sakali man na magloko or binabaliwala na kayo ng mga partner ninyo, or kung gusto nyo na rin talagang kumawala sa mga partner ninyo. Ano yung tipo talaga na parang gusto mo na siyang kalasan. Okay? So ito mga utol, wag na nating papatagalin pa. Kasi kami mga kalalakihan is may takot din naman pagdating sa relationship. Na kung masasabi ninyo is, Kuya Kiko, parang wala namang takot yung partner ko na mawala ako eh. So ngayon, ako pa yung may takot na mawala siya. Yes? Pero ito ngayon mga utol, may takot at saka may takot pa rin yung lalaki. Okay? Alam mo ba kung ano yung kinakatakutan namin? So ito sasabihin ko, ang i-reject mo siya. Yes? Kahit sinong lalaki ay takot po sa rejection. Na once na ma-reject kami ay ito talaga yung pinaka-worst na pangyayari, lalong-lalo na sa babae na hindi naman sa pagmamahal lang kundi sa kahit anong motibo. Kung bakit nag-e-stay yung lalaki. Ito mga utol kahit pinipirahan ka lang ng lalaki, kahit sex lang yung habol ng lalaki, once na ni-reject mo yung partner or yung lalaki na ito, ay for sure matatakot at matatakot talaga ito. Na ito yung kinakatakutan niya na hindi mangyari. Kasi kung i-reject mo siya, pagdating sa pera, paano ka ngayon niya mapipirahan? Diba? Wala na siyang mahuhututan. Wala na siyang mauuto. Wala na siyang mapipirahan. Yes, wala nang magbibigay sa kanya ng suporta. Wala nang magbibigay sa kanya ng motor. My God. Wala nang magpapagas sa kanya. Wala nang magbibigay ng regalo kahit walang okasyon. Kasi yung mga ibang babae ay ganito yung ginagawa. Yes. Kahit nga napapanood ko sa Tulfo bakit kasi may mga babaeng ganito? Bigay lang ng bigay. Na yung tipo na parang binibili yung pagmamahal ng lalaki. Para lang hindi maiwan. Para lang hindi pag-iwanan ng lalaki. Sige babe, ibigay ko yung gusto mo. Bibilang kita ng motor. Anong motor yung gusto mo? Oh no! Magpapaluwas ako ng pera bukas. Magwe-withdraw lang ako. Ibibigay ko sa'yo. Ito mga utol matagal ko na pong sinasabi na huwag talaga kayong mag-invest sa lalaki na hindi nyo pa naman asawa or hindi pa kayo na ikasal. Dahil bago nyo gawin yung isang hakbang is pag-isipan nyo po muna kung what if lokohin ako neto. What if kung magka-problema kami someday? What if kung bigla itong mawala sa akin someday, yes, balang araw. Diba? Kung di nga ka, wala kang habol. Na ngayon, kung minsan sa mga nakakausap ko na rin, nangyari na eh. Diba? So ang tanong ko is, naisip mo ba yan dati? Hindi nga po, Kuya Kiko eh. Hindi ko naisip yan kasi mahal at mahal ko siya eh. Yun lang ang alam ko. Yes? So hindi rin natin mabiblame yung tao. Pero ganun pa man mga utol, ito nga, binibigyan ko kayo ng kaalaman in advance. Para maiwasan nyo rin talaga na mahirapan at mahirapan kayo balang araw. Or sa pagdating na ng araw. Kung bigla siyang mawawala. So at least kahit paano is napaghandaan mo. Na huwag kang mag-invest talaga. So ngayon ito, once na ni-reject mo siya, is paano ka ngayon niya mapipirahan? Wala siyang mapagpipirahan. Yes. So ngayon, kahit pinipirahan ka niya, ito din yung kinakatakutan ng lalaki. Yung ma-reject mo siya, or yung kalasan mo siya, or yung ibasura mo siya. Okay?
And then pagdating naman sa talik na ginagamit ka lang, katawan mo lang yung habol niya, yes, ganun din po yun. Ha, natatakot or matatakot din yung lalaki na baka mawala ka balang araw, na i-reject mo siya kasi wala na rin siyang magagalaw, wala na rin siyang magagamit. Wala na siyang bataan na pagtutusukan ng kanyang bandera. Oh no! Yes, kasi marami talagang babae na ganito. Na Kuya Kiko, ulit-ulit na lang. Yes, nagpaparamdam na naman siya sa akin, and then may nangyari na naman sa amin. Pero after 2 days, 3 days, hindi na naman nagpaparamdam. Kasi yun nga utol, tarong-klaro na ginagamit ka lang. Ginagamit ka lang sa sex or sa talik. After na makuha ka na niya, after na, yes, naibsan mo na yung kalam ng kanyang bituka, is babay ka na naman. So hindi pa ba halata to? So ngayon, kung i-reject mo yung lalaki na katawan mo lang yung habol niya, yes, ito rin talaga yung kinatatakutan nito na hindi dapat mangyari. So kapag kinalasan mo, babay siya syempre. Like I said na rin kahapon sa video natin na in-upload ko, na once na nireject mo yung lalaki, ito yung pinaka-worst nightmare namin. Na ayaw talaga namin gustong mangyari. Yes, syempre, so yun lang naman po, love and sex, na kapag nireject mo siya, yes, ayaw na ayaw din ng lalaki. Pero paano ngayon? When it comes to love, kapag minamahal ka ng gusto ng lalaki, so ganun din po yun, utol. Ito din yung kinakatakutan ng taong nagmamahal sa'yo, yung ma-reject mo siya. Pero for sure, malabo po ito mangyari na ma-reject mo siya kasi pinaparamdam naman ito ng lalaki or mararamdaman at saka mararamdaman mo rin ito. Sa pamamagitan na kapag nakakaramdam ka na parang hindi ka naman nahihirapan, hindi ka naman nasasaktan sa mga pinaggagawa niya, so paano mo siya ngayon mare-reject? Pero ganun pa man ingat lang kayo mga kababaihan, kasi may mga babae din talaga na mapang-abuso. Na once na kahit alam nila na yung lalaki is nag-e-invest, mahal na mahal sila, is ito pa yung mga babae na nagiging salawahan, na nagkakaroon ng third party. Yes! Marami dyan. Lalong-lalo na yung partner nila is seaman na nga. Si Ferrer. Malaki yung kinikita. Pero yung mga babae dito sa ating bansa na naghihintay is nangangaliwa pa. Yes, alam niyo na kung ano yung rason. Nagpapakamot ba? Siyempre kasi may pera na nga eh. So ngayon, hindi rin natin mabiblame yung mga ibang kababaihan kasi siyempre, pagdating sa relationship is nangangailangan din niya ng companionship, ng comfort. So, marami rin talagang reasons. Pero again mga utol, kailangan talagang mag-ingat kayo or pag-ingatan nyo yung partner ninyo, lalong-lalo na kapag ramdam nyo naman na minamahal talaga kayo. Hindi lang sa pamamagitan ng pananalita niya, kundi sa pamamagitan na rin ng pinapakita niya at saka kung paano kanya itrato. So ngayon, isa rin ito sa kinakatakutan ng taong nagmamahal sa iyo, yung ma-reject mo siya. So yun lang naman po mga utol, kung gusto niyo talagang mabigyan ng takot yung mga kalalakihan balang araw na para maisampal din sa kanya yung katotohanan is i-reject mo siya once na nahihirapan ka na. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then ito syempre, may isi-shoutout lang tayo. Ito wait lang. Ito, shoutout kay First Dinilin. Ayan, angas naman utol. Pa-shoutout naman po sa next video ninyo. Yes, madam, maraming salamat din. And then si Jamela Moreno. Ayan hello, pa-shoutout naman po. Watching always here in Bahrain. Yun, sa mga taga Bahrain dyan at saka mga OFWs natin dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. So yun lang po mga utol. Maraming salamat talaga. So ngayon, alam nyo na kung ano yung kinakakatakutan talaga ng mga kalalakihan. Kahit ako, yes, natakot din ako ma-reject syempre. Pwede na! God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga